Alright, good morning po. Ayan, good morning po sa bawat isa. We are so thankful to the Lord na tayo po ay pinagsama-sama muli po ng ating Panginoon upang tayo po ay manambahan at upang tayo po ay umawit din po ng papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. And this time ay sama-sama rin po natin na pag-aralan ang kanyang salita. Amen po ba? And we praise God even though that this day is not a normal na nakikita po natin because of the very alarming na napapanood po natin sa balita, di ba? But we as Christians, ito yung time din na dapat tayo ay magsama-sama at tayo po ay sama-sama rin na ito ay pinagkakatiwala rin po sa ating Panginoon. Last time ay sa mga prayer meeting po natin, kung kayo po ay nandun po sa group chat po natin, ay ang aking mga kumbaga is very timely rin yung ating mga devotion po natin na bilang isang mananampalataya, ano ba yung dapat nating gawin? Di ba? Bilang isang mananampalataya, bilang kumikilala sa ating Panginoon Kristo, ano ang dapat nating gawin sa mga nangyayari sa paligid po natin? Di ba? Kaya nga meron doon, kung napansin nyo, may mga puro when yun. When the nations tremble, di ba? God's people pray. Tama? When the nations tremble, God's people pray. 'Di ba? Nakita po natin doon sa pag-aaral po natin yung bilin po ni Apostle Pablo kay Timothy. 'Di ba? Na bilang isang young pastor at bilang kumbaga tagasunod ng ating Panginoon, 'di ba? Ito yung dapat ma-encourage natin sa mga mananampalataya. Ito dapat yung panghawakan natin bilang isang mananampalataya. Na ano po, na lumapit sa Panginoon, sa mga nangyayari sa paligid natin, nangyayari sa atin, di ba? Ay dapat tayo mas lalo pang maging seryoso sa panalangin. Mas lalo pang maging seryoso na ipagkatiwala ito sa Panginoon. Di ba? Yun po yung doon po sa when the nations tremble, God's people pray. And pangalawa na atin na pag-aralan din, when the nations is what? Crumble. Di ba? Fill that gap. Fill the gap. Kumbaga nagkakagulo. Nagwawatak-watak ang ating bayan. Di ba? Ang daming mga komentaryo na ating nababasa, marami tayong mga comment na mga kung sino-sino, mga influencer. Marami rin mga leaders natin na nagkakawatak-watak because of this. At ano ang dapat natin gawin bilang isang mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo? Di ba? Tayo yung mamamagitan. Tayo yung magre-reveal. Tayo yung mag-fill ng gap na yon. This nation is not a perfect nation. Our leaders is not a perfect leaders. But we, as a follower of Jesus Christ, we need to lift up our nations. We need to pray for our leaders and pray for our countrymen. Na these nations will what? Ang Panginoon yung kumilos, ang Panginoon ang mamagitan, ang Banal na Espiritu ang mamagitan sa bawat isa. Di ba? Nakakalungkot lang minsan na mga kapwa mananampalataya, kapwa mga leaders din, nakikita rin natin sila pa yung parang nangunguna rin na magpo-post, magko-comment din against, pagpatungkol sa politics. You know, this is a very sad, actually this is also a personal experience ko rin nung ako po ay, doon sa ibang mga churches din. Biro mo yung mga dating mga politics na yan, nagkawatak pa yung church because of that. Di ba? Because of that, nagwatak pa yung church. Kasi nag-aasaran, nanalo ang namin. Di ba? May mga ganun. Tapos, maganda yung propaganda na ito. Ganun yung nangyari. Instead, na mag-unite ang mga mananampalataya because, di ba, nire-respeto natin kung sino yung nanalo, ang nangyari, nagkakantsawan pa. Kaya tuloy, nagkawatak, nagsialisan, lumipat sa ibang church, umalis sa group chat, nagnailo,
Mga ganon yung mga na-experience, kumbaga personal experience ko sa ibang mga church. At it makes me sad. Ito ba ang mananampalataya? Instead na mag-unite na, instead na kumbaga ipagkatiwala at ipapray na sa Panginoon, ang nangyayari, ginagamit ng kalaban para mas lalo pang magwatak-watak ang mga mananampalataya rin. Because masyadong panatiko. Sa ganitong aspeto. Di ba? Kaya sa oras na ito, this is also very timely rin sa pag-aaral po natin, lalo na sa series po natin for 2 months na ating pag-aaralan yung Baptist distinctives. Na bilang isang Baptist is what? Ito yung conviction natin. Conviction na ito yung pinangahawakan natin. Conviction na ito yung, kumbaga, yung pananampalataya natin bilang isang mananampalataya. But this Baptist distinctives is not na para sabihin natin, i-lift up natin yung pagiging Baptist natin. O sabihin natin, yung ibang mga extreme is what? Sasabihin nila na kami yung mas tama. Hindi, ito po yun. Pinag-aaralan po natin ang conviction natin bilang isang mananampalataya at mga pinangahawakan natin para maturuan tayo na yung lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng mga kumbaga katuruan na ginagawa natin at pinangahawakan natin ay naaayon sa salita ng Diyos. At tinuturuan tayo hindi para ipagmalaki, kundi mas lalo pang magpakumbaba. Para hindi tayo maging subject ng kabutihan ng Panginoon, ng kaulyatian ng Panginoon, kundi maging object ng kadakilaan ng Panginoon, ng grasya ng Panginoon. Dahil siya lamang talaga ang dapat nating itaas. Amen po ba? Na siya lamang yung dapat nating itaas, siya lamang yung dapat nating ipakilala, siya lamang yung dapat nating sundan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya pinag-aaralan po natin. Hindi ito isang traditional. Hindi ito isang denominational. This is our conviction as followers of Jesus Christ. Kaya, kumbaga, kung re-reviewin po natin, yung mga napag-aralan po natin na una, yung biblical authority, ng salita ng Diyos lamang ang ating final role, ang ating pananampalataya at ng ating practice. Hindi ang tradisyon, hindi ang opinyon ng tao, ang batayan natin, kundi ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. And then yung last time na ating napag-aralan naman is what? The autonomy of the local church. Na napag-aralan po natin, hindi rin ang tao, hindi rin ang pastor, hindi ang bishop, hindi ang kung ano-ano mga sinasabi natin na sila yung final authority, kundi ang final authority natin, ang pinaka-head natin is not them, but Christ alone. Kaya tayo bilang isang iglesia, we can what? Govern. Not to independent sa iba at sa ating Panginoon, kundi mas lalo pa tayong dumipende sa Kanya. Amen? Mas lalo pa tayong dumipende sa Kanya, mas lalo pang kilalanin siya bilang mananampalataya, bilang pamilya, bilang church.
Na yung pinangahawakan natin, si Kristo lamang. He is what? The church, He is the head of this church. And we are what? The body. When we say the body, pantay-pantay po tayo. When we say the body, lahat po tayo nagpa-function at importante ang bawat isa. Hindi dahil sabihin natin, ikaw kamay, ikaw paa, ikaw mas importante. We are all equal. We are all, kumbaga, importante tayo. Bilang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Bilang katawan po ng ating Panginoong Jesucristo na pinagkatiwala sa atin na bilang as a church, as a body of Christ, we can govern at dumidepende tayo sa ating Panginoong Jesucristo, that we can also decide as a church, we can decide, we can support, we can function as well as a church. At ngayon, ang pag-aaralan natin na pangalong Baptist distinctives is yung P. What is that? The priesthood of all believers. The priesthood of all believers. Na makikita natin na, kumbaga, dahil ang salita ng Diyos, ang final authority natin, ang gabay natin sa pamumuhay natin sa ating pananampalataya, at ang church is hindi ang tao din ang masusunod, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Di ba? At tayo ay nawa ay mag-function as well as a body of Christ, as a followers of Jesus Christ. And the third is what? Pinapakita dito na bilang mananampalataya, binigyan tayo ng pribileyo ng ating Panginoon na malaya na tayo na makalapit sa Kanya. Malaya na tayo na kumausap sa ating Panginoon Jesucristo, sa ating Diyos. Di ba? Sa ating Diyos. Kaya nga, isa sa local church is the body of Christ as a local church. Kaya nga, isa sa mga pinag-aralan natin doon sa Ezekiel. Di ba? Yung nakaraang itong prayer meeting lang natin. Na ang ating Diyos ay nag-search, ang ating Diyos ay tumitingin, naghahanap ng tao ng mananampalataya na mamamagitan. Na doon sa Ezekiel na yon, yung context na yon, yung mga kumbaga, yung nation na yon, napaka-wicked na, yung mga leaders na yon, kumbaga, napaka-corrupted na, yung mga namumuno doon, ng mga religious leader na doon, ay kumbaga kino-compromise na lahat. And then, sinabi ng Diyos kay Ezekiel, naghahanap siya ng tagapagmagitan na magre-reveal, na magpe-fill ng gap para hindi niya i-destroy yung nation na ito. Pero nakakalungkot, doon sa Ezekiel na yon, wala siyang nakita. Di ba? Doon sa pag-aaral nga namin, di ba? Ang Sodom and Gomorrah, di ba? Si Abraham nakipag-deal pa sa ating Diyos na wag gunawin yung Sodom and Gomorrah. Pero wala siyang nakita na matuwid. Kaya niya ginunaw ang Sodom and Gomorrah. Si Noah, di ba? Napaka-wicked na ng mundo, ng humanity, and then nakita niya si Noah na siya yung, si Noah na bilang isang mananampalataya na sumusunod sa ating Diyos.
Hindi naman kaagad, ginunaw kaagad ng ating Panginoon. Gumawa siya ng malaking arko. And then for 120 years, habang gumagawa siya ng malaking arko is what? Nangangaral siya. Pero walang kumilala sa Diyos. At ginunaw niya. Ni-white out niya yung humanity. But this time, as believers, as followers of Jesus Christ, na pribilehiyo natin bilang isang mananampalataya na maka-direct access na sa ating Panginoon. Makausap ang Panginoon, manalangin sa Panginoon. Are we the one na mamamagitan? Isa ba tayo sa lalapit sa Panginoon? Isa ba tayo na mananampalataya sa Panginoon? Isa ba tayo na ipagkakatiwala sa Panginoon ang mga nangyayari sa paligid po natin? Or else, magiging keyboard warriors na tayo instead na prayer warriors. Instead, may lapit sa Panginoon, nangunguna pang mag-comment dito, mag-comment doon, magreklamo dito, magreklamo doon. Is that a Christian? Is that a followers of Jesus Christ? That I hope and I pray that itong pag-aaralan natin at sa mga nangyayari sa paligid po natin sa ating bansa, magampanan talaga natin yung pribilehiyo na ito. Na lumapit sa Diyos directly, ipagkatiwala sa Diyos yung mga nangyayari sa bansa natin. Because I do believe, alam niya yung nangyayari. I do believe na alam niya yung ginagawa niya. And I do believe na meron siyang ginagamit ng mga tao. Isa ka ba? Sa gagamitin ng ating Panginoon. Kaya dito po sa pangatlo na pag-aaralan natin as a local church, the autonomy of the local church na pinapractice natin, na yung pinangahawakan natin, itong ito, the priesthood of all believers. When we say priesthood of all believers, di ba? Napapansin natin, hindi na doon sa mga sinaunang panahon at nakasaad din po sa salita ng Panginoon, pag sinabing priesthood is what? Yung pari lang. Tama? Yung pari. Doon sa Bible, in the history, di ba? Yung panahon ng mga Hudyo, ang mga kumbaga yung pamilya, yung lineage po ni Aaron, diba? Sila lang yung nakaka-direct ng access at nakakapag-pray sa ating Diyos. Tama? Na kumbaga, doon sa panahon na yon, sila lang yung pwedeng lumapit, pwedeng pumasok sa templo, sa Holy of Holies, na mag-offer ng kumbaga, ng panalangin, nag-offer ng mga sacrificial. Kaya nga mayroong mga burnt offering, sacrificial offering, na sila po yung mangunguna. Iba pa yung mga Libay, sila yung, kumbaga, doon sa labas. At doon pumasok sa templo, sa tabernacle, ang mga pari. Yung lahi ni Aaron. Di ba? Yun po yung unang panahon.
Pero ngayon, we are so thankful to the Lord. Nung namatay ang ating Panginoon Kristo, inalis niya na yung ganong paraanan. Ganong ritual. Na lahat ng mga mananampalataya is what? Malaya nang makalapit sa Panginoon. Amen? Kaya isa sa finish na sinabi ng ating Panginoon na yung kumbaga, yung templo na yon, yung curtain ng templo na yon, sinira niya. It's because ito yung gusto niyang ipakita at ituro sa atin. Na lahat ng mga mananampalataya pwede nang lumapit sa Diyos. Amen? Kaya I entitle God's message for this morning sa ating series po na ito is what? No more curtains. Di ba? No more curtains. Wala na pong wala na pong kurtina. Wala na pong, kumbaga, wala nang mga humaharang sa paglapit sa Panginoon. Wala nang kumbaga, hindi namamagitan, kundi wala nang, kumbaga, naharang. Malaya na tayo na makalapit. Anytime, anywhere, ay pwede na po tayong makalapit po sa ating Panginoon. Amen? And that is what? Our privilege bilang isang mananampalataya. Ibig sabihin, tinanggal na ng Panginoon yan. Na dating mga ginagawa ng panahon na mga pari lang ang pwedeng makalapit, ngayon hindi na po. Bilang mananampalataya at tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, ikaw mismo ay malayang makalapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin, hindi na tayo kailangan pa lumapit sa mga leaders natin, lumapit sa mga pastor, lumapit sa mga pare, lumapit sa mga bishop, at kung sino-sino pa ang mga religious leaders para mamagitan sa'yo. Ikaw mismo ang tinawag ng Panginoon. Ikaw mismo yung gagamitin ng Panginoon at ikaw ay malaya na kumausap sa Panginoon. Amen? And this is what, napakasaya, napakaganda, tayo ay talagang magpapasalamat sa Panginoon. Yeah, there is no what? Curtains anymore. Ikaw mismo pwede nang kumausap sa Kanya. Ikaw mismo pwedeng lumapit sa Kanya. Kaya meron tayong 3 na mapag-aaralan po dito. Una, access to God through Christ. Bakit? Kasi nga tinapos na po ng ating Panginoon eh. Ang tagapagmagitan na po natin, ang high priest po natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tama po? Ang ating Panginoong Hesukristo. Last time, ang salita ng Panginoon, yun ating napag-aralan. At ang salita ng Panginoon, lahat ng yon ay pinupoint out ang ating Panginoon Hesukristo. And then yung pangalawa naman natin na pag-aralan, yung autonomy of the local church is what? Yung head natin ay si Kristo. Tama po? And now, ang ating tagapagmagitan, ang ating, kumbaga, pare, dakilang pare, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Amen? Ang ating Panginoon Kristo, sabi nga po sa Hebrews chapter 4, verse 14 to 16 said, diba? Since then we have a great high priest who passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who was unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with
confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Una, na makikita po natin dyan is what? Yung direct access natin, kung bakit sinasabi natin tayo ay malayang makalapit sa ating Diyos, sa ating Panginoon is because siya mismo ang mamamagitan sa atin. Siya yung great high priest po natin. Tinapos na ng ating Panginoon yung kaparaanan na yung mga pari lamang yung tagapagmagitan. At bilang isang mananampalataya, dahil sa ating Panginoon Kristo, siya ngayon yung tagapagmagitan ay direct na rin tayo na pwedeng kumausap sa ating Diyos. Kaya nga sa prayer natin is what? Meron tayo laging di natin tinatanggal. Yung iba tinatanggal. Pero yung iba, yung sa mga prayer, bilang isang mananampalataya, huwag nating tanggalin ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Laging merong in Jesus' name. Yung iba is what? Amen na lang. But, bilang mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon Kristo, pinanghahawakan natin ang tagapagmagitan natin, ang tumutulong sa atin, ang tagapagtanggol natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, nung unang panahon, yung lumang tipan, yung Old Testament, yung mga Hudyo ay sanay sa sistema ng mga pari lamang yung lumalapit. Sa templo, kahit nga doon sa panahon pa lang nila Moises sa tabernacle, di ba? Sila lamang yung makakapasok doon sa tabernacle, doon sa Holy of Holies, para makalapit, kumausap sa ating Diyos. Pero ito ay tinapos ng ating Panginoong Jesucristo. Na siya na ngayon yung ating what? The great high priest. Siya yung daan natin na makalapit sa Diyos with confidence. Siya yung kumbaga, tagapagmagitan natin. Kaya nga sabi nga po sa John 14:6 is what? I'm the way, the truth, and life. No man cometh to the Father kundi sa pamamagitan niya. At ganun din sa panalangin. Amen? At ganun din po sa panalangin. And then, sinasabi dito ng sa ating mga pag-aaralan is what? In the Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, that the Christ is our access. Na sinabi po dyan, since then we have a great high priest who passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Anong ibig sabihin yan? Diba? Anong ibig sabihin niya na let us hold fast our confession? Dahil si Jesus, ang ating dakilang sardote, ang dakilang, high priest po natin, dapat tayong manatiling tapat sa ating pananampalataya na yung access natin, di ba? Hindi siya parang abasuhin natin, kundi para palakasin tayo saan? Sa commitment natin sa Kanya. Alam mo yung confession of faith? When we say the confession of faith, hindi mo mapigilan na ilantad yung pananampalataya mo, yung belief mo. Sa pagsunod mo sa ating Panginoong Jesucristo. One time, doon po sa isang true story rin po sa mga close country,
Di ba? Sila po ay, kumbaga, minamassacre, sila po ay kinukulong, sila po ay pinaparusahan. Pero may nagsabi na isang mananampalataya. Sabi niya, bakit patuloy ka na ikaw na nga pinapahirapan, ikaw kinukulong na, ba't patuloy ka pa rin na nangangaral, patuloy pa rin kayo na nag-gather? Alam mo sabi nila? Dahil hindi nila mapigilan yung confession of faith nila. Hindi nila mapigilang ilantad yung pananampalataya nila. Yung katotohanan na kanilang tinanggap sa patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang doon, kundi sabi pa nga dito, let us then with confidence draw near. Biro mo? Na, kumbaga, malaya tayo at ganun din, buong tiwala tayo, walang, kumbaga, pagdududa. Na ang salita ng Panginoon is what? Kumbaga, pwede tayong makalapit sa Panginoon. Pwede tayong kumausap sa Panginoon. Yung Griego nga po na ginamit dito is paresya. Ibig sabihin, boldness, openness, freedom. Na ikaw ay what? Pwede nang lumapit sa Kanya. Ano pa? Sabi niya po dito, let us then with confidence draw near to the throne of grace. Pero mo, ikaw ay nakakalapit sa Kanya. Malaya sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Saan? Saan? Sa biyaya, sa trono ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay nakakalapit sa Kanya. Sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo lumalapit sa Kanya para tayo'y Kanyang hatulan, kundi tayo ay nakakalapit sa Kanya dahil sa biyaya Niya. Dahil sa biyaya po ng ating Panginoong Hesukristo. At malaya tayo. Because of Christ. Because kung ano yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. At sa pagtubos niya ng ating mga kasalanan. At sa grasya niya. At sa pagmamahal niya. Malaya tayo na makalapit at kumausap sa Diyos. At ito ay isang pribilehiyo. Amen? Ito ay isang pribilehiyo. Kaya principle natin na makikita po dito. Because Christ is our high priest, every believer can approach God directly. Amen po ba? Ikaw mismo. Hindi na kailangan ng pastor, hindi na kailangan yung mga leaders, hindi na kailangan yung mga religious leaders na doon mo sasabihin yung concern mo, doon mo sasabihin yung agam-agam mo, doon mo sasabihin yung gusto mo na ilapit sa Diyos. Ikaw mismo pwede nang makalapit sa Kanya. Because of what? Because of Christ. Isipin nyo na isang malaking kumpanya kung saan dati kailangan mo na, kumbaga, dumaan sa mga sekretary. Tama?
para makapag-direct access ka sa CEO. Kailangan mo munang lumapit sa secretary. Iba pa nga, may gwardiya pa. Bago ka makalapit. Pero, nung nakilala mo ang anak ng CEO, na sinabi sa iyo ng anak ng CEO, sumama ka sa akin at tayo ay pupunta doon sa aking ama. Parang ganun din. Na tayo ay kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. Na ngayon, dahil sa Kanya, ay malaya na tayong makalapit sa ating Diyos. Hindi na natin kailangan yung mga sekretarya, hindi na natin kailangan yung mga gwardiya, hindi na natin kailangan kung ano-anong mga proseso. Pero dahil nakilala mo ang anak ng Diyos at ikaw ay sumampalataya sa Diyos, malaya ka na kumausap sa Diyos. Amen? Na kumausap sa Diyos. Kaya mga kapatid, hindi mo na kailangan hintayin pa si pastor. Di ba? O kung sino-sino pa. Na ipanalangin ka. Ikaw mismo pwede nang manalangin directly sa ating Panginoon. Kumausap sa ating Panginoon. Lumapit sa Kanyang presensya. Sa biyaya, sa trono ng biyaya ng Diyos. Kaya pangalawa, na makikita po natin dito, hindi lamang doon sa access, kundi anointed to serve. Bakit nga ba? Ano bang dahilan kung bakit tayo ay, kumbaga sinabi ng salita ng Panginoon, ni Peter, na that we are what? Priesthood. Hindi na mismo, hindi na kumbaga exclusive kay Aaron, exclusive sa mga pare, kundi lahat mismo ng mga mananampalataya is what? Pari na rin. Di ba? Pari na rin. Na tagapagmagitan na rin. Na ikaw mismo yung tumatayo sa harapan mismo ng ating Panginoon. Di ba? Is what? Tayo ay what? Kumbaga, pribileyo na makalapit sa Panginoon, tayo rin pribileyo din na maglingkod din sa Kanya. Amen? Na maglingkod din sa Kanya. Sabi nga po in 1 Peter chapter 2 verse 5, you yourselves like a living stones are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Na dito makikita po natin dito na sa Peter, di ba? Na kumbaga, doon sa context na ito, yung mga mananampalataya, they are what? Scattered abroad. Because of persecutions, because of kumbaga, affliction na kanilang mga nararanasan. Kumbaga, hinahan pa rin yung mga mananampalataya that time. And then sinabi ni Peter, na kumbaga, dahil sila hinahan, ibig sabihin, hindi sila makalapit sa templo. Tama? Hindi sila makapag-gather, hindi sila makapunta sa templo kasi yung kultura nila, yung aspeto na ginagawa nila is para makalapit sa Panginoon, sa Diyos, kailangan mo pumunta sa templo. Ngayon, tinuro na Peter, hindi ganon. Bilang isang mananampalataya at bilang kumilala, kung ikaw ay kumilala sa ating Panginoon Kristo at tagasunod ng ating Panginoon Kristo, ano sabi niya? You yourselves like a living stones. Kaya we also believe na yung church is not a literal building. It is what? You yourselves is a church. Ikaw mismo ay church. Hindi po ito.
Kaya kayo malaya rin makalapit sa Panginoon. Hindi kailangan na kayo ay parang sabihin natin yung mga tradition, yung mga nakikita natin at sa Old Testament time, na kailangan pa ang pare, kailangan pang pumunta sa templo para ikaw ay lumapit sa Diyos. Hindi na po yun. Tinapos na po ng ating Panginoong Jesucristo ito. Na kahit tayo ay nahihirapan, doon sa time na yon sila ay nahihirapan, sila ay pinapersecute, sila ay hinahan. Pero sabi ni Peter, ito yung encourage niya, you are the living stone. Are being built up as a spiritual house. Ano pa? To be a holy priesthood. Hindi sinabi na na kumbaga, ang mga pamilya lang ni Aaron talaga. Libuan pamilya. Joke lang. Di ba? Kundi sinabi niya mismo, ang mga apostle mismo, sinabi na ito. Na hindi na po yung mga bagay na yon. Ikaw mismo ay pwede nang makalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ikaw mismo ay church, isang living stone. Ikaw mismo ay kasama na saan? Sa pagiging pare. Ikaw na mismo ay may access na directly sa ating Diyos. Naintindihan niyo po? Sabi ko nga, that is our privilege. Ano pa? To offer spiritual sacrifices acceptable to God. Bakit ko sinabi na anointed to serve? Malaya tayo, pribileyo tayo na makalapit sa Panginoon. Ganon din malaya rin tayo na mag-alay ng ating Diba? Yung kaloob, yung mga kaloob na yon, yung mga paglilingkod natin sa Kanya. Kaya nga sabi nga ni Paul, diba? In Romans 12, we are what? A living sacrifice. That we are the living sacrifice now, maging acceptable tayo sa Diyos in our service. Diba? In our service. Na pwede tayo makapanalangin din sa Panginoon, pwede rin tayo magbigay kapurihan sa Panginoon. Kumbaga, malaya na lahat ibigay. Pwede na tayo na mismo makapagkamitin ng Panginoon na maging kapuri-puri. Maging instrumento ng Kanyang pagmamahal, ng Kanyang awa, ng Kanyang grasya. Na pinapakita natin is what? Hindi yung sarili natin, kundi si Kristo lamang. Na si Kristo lamang ang ating tinataas. Kaya, every believer is anointed to serve God with spiritual sacrifices through Jesus Christ. Amen? That every believer is anointed to serve God. Hindi lang po ako. Lahat po tayo ay pwedeng maglingkod sa Panginoon. Lahat po tayo ay pwedeng maglingkod sa Panginoon. Lahat po tayo ay pwedeng manalangin sa Panginoon. Lahat po tayo ay pwedeng magbigay kapurihan sa Panginoon. Lahat po tayo ay pwedeng manalangin sa Panginoon. Lahat po tayo ay pwedeng mag-offer sa Panginoon. Diba? Sa Panginoon, lahat tayo ay pwedeng maglingkod at lahat tayo ay tinawag ng Panginoon. Depende saan disenyo niya sa atin. Amen?
Depende sa disenyo niya sa atin, sa plano niya sa atin. Kung ikaw ay isang manggagawa, kung ikaw ay nagtatrabaho, kung nasaan ka man, ikaw ay tinawag dyan. Hindi dahil para lang kumita, pero para ipakita na ikaw ay isang mananampalataya. Ikaw ay tagasunod ni Kristo. Kung ikaw ay may pamilya, ikaw ay tinawag para dyan. Para i-build yung family at i-nurture ang family at ialay ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kasama ang iyong pamilya. Kung ikaw estudyante, yun yung field mo, ikaw tinawag ka dyan bilang estudyante. Ipakita mo ng pagiging estudyante. Na mag-aral na mabuti. Maging magandang halimbawa sa mga kaibigan mo. Dahil ang pinaka-main goal natin is what? Maglingkod sa Diyos. Kahit nasaan ka man. Hindi lang po ang papapastor ang pwedeng maglingkod sa Diyos. Kahit nasaan ka, kahit anong ginagawa mo, pwede ka maglingkod. Pwede kang maglingkod. Dahil si Kristo yung ating pinapakilala. Si Kristo yung nagtubos sa atin. Si Kristo ang nagligtas sa atin. Si Kristo ang pinaglilingkuran po natin. Amen? Pinaglilingkuran po natin. Isipin mo, parang isang team. Di ba? Diba? Sa isang volleyball, sa basketball, is what? Merong mga iba-ibang mga function siya. Lahat sila player. Di ba? Lahat sila player. Di ba? Sa isang team, sila ay player. At sa isang team, lahat ay dapat gumagalaw. Hindi pwedeng iisa lang. Lahat po ay gumagalaw bilang player at bilang team para maging maganda yung kanilang nilalaro. O kanilang paglalaro. Di ba? Ang kanilang paglalaro. Ngayon, alam mong ikaw ay, kumbaga, malaya nang makalapit sa Panginoon. Ikaw ay malaya na rin na makapaglingkod sa Panginoon, na ikaw rin ay malaya rin makapagbigay sa Panginoon. Ano kayang paglilingkod? Ano kayang gagawin natin bilang isang mananampalataya? Para masabi natin na tayo ay malaya at gamitin ng Panginoon sa kanyang iglesia at bilang isang individual na may pakilala mo mismo si Kristo. Pangatlo, hindi lamang meron tayong access, hindi lamang na tayo ay isang anointed na maglingkod sa Panginoon in prayer, in service, in ourselves. Diba? Meron din po tayong tayo ay tinawag na mag-represent kay Kristo sa mundong ito. Diba? Sa mundong ito. Ano sabi po dyan? But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies
of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Na dito sinasabi rin po ni Peter dito, na kumbaga, kinakausap niya, ini-encourage niya ang mga mananampalataya. Saan? Kumbaga, bilang isang tagasunod, bilang mananampalataya, even sila ay kalat-kalat at nakakaranas ng mga pagsubok at kahirapan, di ba? Ng kahirapan, nire-remind niya itong mga kapwa niya, mga mananampalataya. Ini-encourage niya ang kanyang mga kapwa mananampalataya. Pinapaliwanag niya, sinasabi niya na ito yung katangian, ito yung pagiging mananampalataya. Ano po yun? Di ba? You are the chosen people. Hindi ka aksidente. Hindi ka aksidente na ikaw ay, kumbaga, naging mananampalataya. Alam ng Panginoon na ikaw ay sasampalataya sa Kanya. Kaya tayo pinili ng ating Diyos dahil meron na siyang plano para sa atin. Kaya ipatungkol doon sa predestination, hindi ito patungkol lamang sa kaligtasan, kundi ang predestination kung paano ka mamuhay katulad ng ating Panginoong Hesukristo. May plano siya para sa'yo. At ang plano niya, ipakilala mo kung sino ang sinasampalatayaan mo. Sino ang pinaglilingkuran mo? Kaya kung titingnan nyo, pag i-word study nyo po yung mga predestinations in the Bible, most of them is what? Maging transform, ipakilala ang ating Panginoon, maging righteous. This is not only doon na para niligtas ka dahil pinili ka ng Panginoon. Yes, that is the sovereignty of God. Pero hindi yun nagtatapos doon. May plano siya para sa'yo. Tama ba? Kaya, kailangan pag-aralan siya. At doon sa pag-aaralan mo, pag-aaralan natin is what? Ma-apply ito sa pamuhay ito. At talagang ikaw talaga iganap na mananampalataya at binago ng Panginoon. Amen? Binago ng Panginoon. Ano pa ang sinabi niya dito? Hindi lamang ikaw that you are the chosen people is what? You are what? A royal priesthood. Di ba? Grabe ano? Sinabi niya doon, you are, kumbaga, yung pagiging sa priesthood, ngayon naman, sinabi dito, you are a royal priesthood. Napakaganda. Ibig sabihin, binigyan ka ng authority ng Diyos bilang tagapagmagitan. Hindi lamang ito, sinasabi natin, napag-aralan na natin na hindi ito sa mga yung panahon ng panahon ng mga Old Testament, ng mga Aaronites. Yung pwede lang maka-access at lumapit sa Panginoon, pero ito ay tinanggal na ng Panginoon, ito ay tinapos na ng ating Panginoon. Ang lahat na ngayon ng mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, ay directly na makalapit sa Panginoon at directly na makapaglingkod sa Panginoon at pwede na magbigay kapurihan sa Panginoon. And dito, hindi lamang ikaw ay isang priesthood, kundi ikaw ay a royal priesthood. May authority ka na. Brother and sister in the Lord,
Meron ka ng dignity, meron ka ng authority. Bilang isang mananampalataya. Ano pa? Sabi niya, a people for His own possession. Take note. Diba? Tayo ay tinubos po ng ating Panginoon. Hindi na tayo pamamay-ari ng mundong ito, ng kalaban natin, kundi tayo ay pamamay-ari na nun ng ating Panginoong Jesucristo. That you may proclaim the excellencies of Him. Not I, not the apostles, pero sabi niya, is what? Him. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po? Ano yung ipoproclaim natin? Ano yung ipoproclaim natin? Ano yung i-declare natin? Ano yung ibabahagi natin? Yung excellencies ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, yung kabaitan ng ating Panginoon Jesucristo, yung grasya ng ating Panginoon Jesucristo, yung pag-ibig ng Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung pinoproclaim natin. Hindi sa atin, hindi tayo, hindi ang pangalan natin, kundi si Kristo yung binabahagi natin. Ang pinapakilala po natin. Hindi yung sinasabi natin, na sinasabi dyan, di ba? That you proclaim the excellency of Him. Yung proclamation is not a private, it is what? A public proclamation. Hindi yung sinasabi natin, Kristiyano lang ako dito sa simbahan. Pagka po ang mga mananampalataya, Kristiyano, pagdating sa labas, Kristiyano. Disgrasya. Dismayado. Instead, Christian ka, 24/7, naging disgrasya ka na pagdating na ng 6 days. Na pagdating mo sa Sunday, nagbibigay ka ng kapurihan sa Panginoon. Pagdating mo ng Lunes, nagrereklamo ka na sa government. Sa Sunday lang ba pwede magbigay kapurihan sa Diyos? Alam niyo yung mini-main point ko. Instead, yung kabaitan ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon, yung pinuproclaim natin, dapat 24/7 na pinuproclaim natin, yung kabaitan, ina-apply natin, yung pagsunod natin sa Panginoon. Kaso minsan tayo parang mangungunang manggatong. At yan po yung nakakalungkot. Instead that you are a worshiper of Jesus Christ, of God, you are gossiper. Of the Church of Christ. You are not worshiper, you are gossiper. Kung tayo laging nanggagatong at lagi natin sila ang pinapakilaman natin, instead, tignan mo ang sarili mo at maglingkod ka para sa Diyos. Instead, yung excellencies ng ating Panginoon ang pinapakita natin, ang pinoproclaim natin. Kundi, ang pinoproclaim natin, alam mo ba si ganito?
Wag po. Wag po. Alam mo ba nangyayari sa mundo? Alam mo ba ang nangyayari sa ganito? Wag po. Hindi siya nakakatulong. Nakakasira siya. Ano pa? Called out of darkness into His light. Once we are lost, we are part of doon sa darkness na yon. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoon, tinanggal niya tayo doon. Sabi niya dito, who called you out of darkness into His marvelous light. Na dati tayo sa kadiliman, pero dineliver niya tayo, niredeem niya tayo sa kanyang, kadakilaan, sa kanyang liwanag, sa pag-asa. At tayo ay, binago ng ating Panginoon. Amen? Na dating ang position natin, we are the enemies of God. We are the children of this world. And when we believe in the Lord Jesus Christ, and we are the followers of Jesus Christ, dineliver niya tayo, niredeem niya tayo doon sa pagiging enemy, naging kaibigan ng Diyos. Di ba? Sa pagiging pamamay-ari ng sanlibutan na ito, ngayon ay pamamay-ari na tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Kapamilya na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya principle, every believer is called to represent, declaring His praises and showing His light. Parang isang ambassador. Di ba? Ang isang ambassador ay pupunta sa ibang mga bansa. Not to represent himself, but represent yung country. Tama? Tama po ba? Na siya yung nagre-represent kung nagre-represent sa bansa nila, hindi yung sila. Kaso nangyayari sa atin, pagdating doon sa politics is what? Nire-represent nila sila. Hindi mismo ang bansa na dapat ipagmalaki ang bansa, kundi pinagmamalaki nila yung sarili nila. Kanyang-kanyang pagmamalaki. Hindi naggagampanan yung pagiging what? Ambassador. And the Bible also teaches us na we are also ambassador. Kanino? Kay Kristo. Tayo ay kumbaga pinapakilala natin, pinuproclaim natin yung kadakilaan ng Panginoon, yung ginagawa ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, yung pagtubos ng Panginoon, hindi sa pagiging what? Magaling ka. Hindi po. We are ambassador of Jesus Christ. We represent si Kristo. Hindi po ang sarili natin. Nirepresent natin, dinideclare natin
yung kadakilaan ng Panginoon, nagbibigay tayo kapurihan sa Panginoon because yung ginawa niya sa buhay natin. Pinapakita natin yung liwanag na natanggap natin. At nire-reflect natin, hindi yung sariling liwanag, nire-reflect natin yung ilaw ni Kristo sa atin. Kaya nga sa Bible sabi that you are the salt and light. Huwag mo itago yung pagiging ilaw mo, huwag mo itago yung pagiging Kristiyano mo. Ipakita mo na ikaw ay tagasunod ng Panginoon, ikaw ay binago ng Panginoon, ikaw ay pumilala sa Panginoon, ikaw ay tinubos ng Panginoon. Huwag mo siyang itago. Ipakilala mo mismo si Kristo. Kahit nasaan ka pa. Kahit nasaan ka pa. Tulad niya ng isang ambassador, hindi sarili mo ang pinapakilala mo si Kristo. Tama po? Hindi sa ginagawa ng dito sa bansa natin. Ipakilala mo kung ano yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Amen? Ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. Kaya, sa pag-aaral natin sa Baptist distinctives, na una, pinakita natin, pinag-aralan po natin, na yung pinangahawakan natin, yung conviction natin is what? Ang salita ng Panginoon, yung may authority at gabay ng ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. At ang salita ng Panginoon, pino-point out si Jesucristo. Di ba? And then pangalawa na ating napag-aralan din is what? Yung autonomy of the local church, na tayo bilang isang mananampalataya as a church, ang kinikilala natin na head, hindi ang pastor, hindi ang mga bishop, hindi ang kung sino-sino pa, mga organization, kundi mismo si Kristo. Yung head ng ating simbahan. At we as the body of Christ, we are all equal. Lahat tayo ay importante sa Panginoon. Lahat tayo importante sa iglesia. Ngaw, na ating napag-aralan na mismong tayo bilang isang mananampalataya, it is what a privilege na malaya na tayong makalapit, makapaglingkod, makapagbigay kapurihan sa Diyos, sa ating Panginoong Hesu Kristo. Amen? Sa ating Panginoong Hesu Kristo. Sa panahon natin na nangyayari sa paligid po natin, this is not a time na magwatak-watak. Yes, we have different perspective of politics. We have a different, kumbaga, view na kinikilala ng mga leaders. But if we focus on the Lord Jesus Christ, let us unite. Let us unite. At tayo ay mamagitan sa magulong bayan. Hindi para magprotest at magreklamo. Mamagitan tayo sa Panginoong Jesucristo at ilapit ang kaguluhan ng bayan natin. Ilapit
ang mga leaders natin ipagkatiwala sa kalooban ng Panginoon ang bayan natin. Amen? Dahil ikaw mismo, may direct access ka na sa ating Panginoon Jesucristo. Ikaw mismo, pwede ka na maglingkod. Ikaw mismo, pwede ka nang mag-represent sa bayan natin. Amen? Sa bayan po natin. Instead magreklamo, lumapit na lang po sa Panginoon. Ipagkatiwala sa Panginoon. Because alam niya ang nangyayari sa atin. Alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya kung sino ang kanyang gagamitin. Isa ka ba? Bilang isang mananampalataya. Isa ka ba na lumalapit sa Panginoon? Isa ka ba na namamagitan sa Panginoon? Isa ka ba na pinagkakatiwala sa Panginoon? Isa ka ba na nilalapit sa Panginoon ang lahat ng mga kaguluhan, ang lahat ng mga leaders natin, na ang Panginoon mismo ang kumilos, ang Panginoon ang mismo ang gumawa na naaayon sa kanyang kalooban. Amen? Na naaayon sa kanyang kalooban. Because Christ is a great high priest. Every believer now enjoys direct access to God's presence and empowered to serve, intercede, and represent Christ's love and truth to this world, to our nation. Amen? To our nation. Let us stand as a royal priesthood, a people who will bring our nation before God's throne and bring God's presence to our nation. Di ba? Yung mga prophet, that time na kumbaga magulo at yung mga Israel that time, napaka-wicked na ng mga ginagawa ng mga mananampalataya, yung nation nila, yung mga leaders nila. Sila mismo yung namamagitan, ang Panginoon naghahanap ng mga tagapagmagitan. Di ba? I hope and I pray na tayo rin. Isa sana tayo na lumalapit sa Panginoon, isa tayo na magbibigay ng magandang halimbawa sa nasyon nito. Huwag na natin i-blame yung kung sino-sino pa. Tingnan mo ang sarili mo kung ginagampanan mo. Yung pagiging citizen mo sa bayan na ito, bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon, Jesucristo. Because every people may contribution kung bakit nangyayari ito sa bayan natin. And I hope, isa tayo, isa ako sa mangunguna na sumunod at ipakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? That there is no curtains. Malaya na po tayong makalapit, malaya na po tayong makapaglingkod, malaya na po tayo na magbigay kapurihan sa Panginoon because of Him. Diba? Because of Him. Kaya, ang paglapit natin sa Panginoon, ang pagiging, yung priesthood of all believers,
It is a privilege. It is a call. Di ba? It is our privilege. It is also our call. Di ba? Na dapat bilang mananampalataya, isa pamuhay at sumunod sa kalooban ng Panginoon sa salita niya. Amen po? Sa salita niya. Kaya sa discussion questions po natin, ito na po ang kumbaga parang ano natin na ginagawa sa discussion questions, yung principle na stop, start, and continue. Di ba? Na number 1, stop. Ano ang mga bagay na dapat nating hihinto bilang iglesia na nakakahadlang sa ating pagiging royal priesthood? Example ako nilagay dyan. Yung pagiging passive sa panalangin. Meaning, bahala na si pastor. Bahala na yung mga leader. No. O pag-aasa lang sa mga leader. Remember, we are all, di ba? Priest. Pangalawa, start. Ano ang dapat nating simulan bilang church? Upang mas maipakita natin ang ating pribileyo bilang royal priesthood. Di ba? And pangatlo, continue. Ano ang mga ginagawa natin ngayon na dapat pa nating ipagpatuloy, palakasin upang maisapabuhay ang ating pagkatawag bilang royal priesthood sa gitna ng sitwasyon ng ating bansa. So, I give you 10 minutes para i-discuss po ang tatlong ito. Yung stop, start, and continue. Sige po.